Naglalakad ako. Exercise lang. Alas 6 pa lang dito. 6:40. Ayan, madilim pa oh. Ayan. Madilim pa. 6:40 rito sa Singapore. Ayan, naglalakad ako papunta ng market. Mag-market ako kasi may mga bisita ako. So, para makakuha ko ng fresh na isda. Isda daw ang gusto nila. Bangus daw. So, ipapaksyon natin yun. So, maglalakad tayo papunta ng market. Malayo-layo din ito kasi mga 3 bus stop din yung nilalakad ko. Pero exercise na rin. Ngayon na lang ulit ako naglakad-lakad pa. So, bukas na yung palengke. Yung sa atin pa sa Pilipinas, 'di ba, yung mga palengke, bukas na rin yung madaling araw, yung mga bagsaka, mga ganun. So, meron din dito nun. Wet market, 'di ba? Ayan. Madilim-dilim pa talaga dito ang alas 6, kahit mag-aalas 7 na, parang madaling araw lang sa atin. Pero ganitong oras sa atin, siguro maliwanag, mainit na. Di ba? Ngayon, presko pa. Kaya naisipan ko maglakad-lakad. Ayan ang motor. Lalakad-lakad ako. Exercise. Para matagtag naman ng bell. Shout out sa lahat dyan. Sa team Pasyaw, team classmate, Kuya yan, sa team Butete. Sa buong team Butete, pakisupport po. Edison Butete Official, JP Bentong TV, Ohaha TV, De Los Ama TV, Vidjoy TV, Small Butete, si Pamaybay TV, Franoli, Dansky, Gas TV, sino pa? Si Boy Balud, Boy Maas pa, tsaka si Girl Maas. Support po natin sila. Sila po yung mga vlogger na yun lang din syempre yung kanilang pamamaraan para mabuhay din yung kanilang pamilya. So, sana po guys, support din po natin sila. Meron ng mga nasa abroad na, di ba? Nagpa-vlog na sinusupport din natin. So, itong mga charity vlogger is pinipilit nila na makahanap ng mahihirap na tao, na makita rin naman ng may mga kaya na pwedeng makatulong. Napakasarap po sa pakiramdam ng tumulong. So, ayan. At support din po natin yung mga maliliit na vlogger, yung mga nag-ELS. Kasi hindi naman lahat ng nasa abroad is may pera. Diba? Ako nga, ang sahod ko dito is medyo malaki-laki na, pero 2 ang college ko. Sa akin lahat. Single parents ako. Nasa akin ang magulang ko. Nasa akin ang pamangking ko. Nasa akin ang mga anak ng pamangking ko. Tinutulungan naman ako ng magulang na sa pangbaong-baon, konting bigas. Pero syempre hindi naman din kasya yun. Syempre kailangan ko pa rin i-provide yung ulam, yung pambayad kuryente, tubig, ganun. Tapos mayroon akong 2 anak na I'm very proud kasi umabot ako sa puntong nakapa-college na ako. At 2 silang college ngayon. Isang civil engineer,
at saka isang tourism. So, yung civil engineer ko is 4th year na. So, salamat sa Diyos kasi malapit nang matapos yung anak ko. Sana nawa makatapos. Ayan. Imbis na, sorry guys, imbis na pag-exercise yung video ko is pang dadrama. Sorry ha, nadala lang ako. So, ito na, medyo malapit-lapit na tayo. Ito yung bahay namin. Doon pa yung bahay namin. So, ito na, dito na yung malapit na tayo sa wet market. Balik tayo sa wet market. Stop for the drama naman. Sorry guys ha, medyo na-get over. Ayan, madilim pa din. Alas 7 na. Kasi malis ako sa bahay 6:40 ata o 6:35. Ganun. Eh ngayon no, I think 7 na. Kasi ganyan na. Medyo maliwaliwanag ng konti. Bukas na yung mga restaurant dito, diba? Bukas na. Dito sa Singapore, ang ginusto ko dito talagang very safe ka ba? Very safe ka kahit madaling araw. Kahit alas 3 ka pa ng madaling araw, gumala. Safe na safe ka. Tambak ba naman ang CCTV dito At saka hindi maraming mga 24 hours dito na mga shop. Ayan, tsaka tad-tad din ang ilaw sa bawat sulok. Hindi ka matatakot. Tsaka malinis talaga ang Singapore. Tsaka walang sakuna. Yun ang kinagusto ko sa Singapore. Walang lindol, walang bagyo. Yun. Hindi pa nangyari. Ever since na tumapak ako ng Singapore, 1999 until now is 2024 na and almost going to be 2025 na soon, diba? Nandito pa din ako. Dito na ako nagdalaga, umuwi, nagkaanak, bumalik, lumaki ang anak. So ngayon college na nga. Andito pa din ako. Pero lang naipon. Puro resibo kasi nung una wala pa akong anak. Puro ako tulong sa pamilya. May mga pamangkin ako na nasa akin na iniwan sa akin ng kapatid ko dahil nasanay siya sa malaya, yung may kasama lagi. Namatay kasi yung asawa niya, so iniwan niya sa akin yung mga anak niya na 6, ganun. Maliliit pa noon, pero nung mga few months na yung iba pumupunta na doon sa ibang tita, ganun. So ang naiiwan sa akin 3, yung bunso at saka yung sumunod yun. Ganun ang naiiwan sa akin, minsan 4, ganun. Basta umuwi lang sila kasi may lupa naman yung tatay nila bago namatay. So kubo lang ang bahay namin noon. Hindi ko maipagawa yun kasi wala akong pera. Pero nung nag-abroad ako, ipinangako ko sa kanila yung unang sahod ko o yung maiipon ko sa unang abroad ko is papagawa ko ng bahay. So yun nga nangyari, naipagawa ko naman sila ng bahay hanggang sa yun nga nagkaanak na ako at hindi sinuwerte, naging single parents. So syempre may anak na ako, umalis na ako dun sa bahay na pinagawa ko, umupa na lang ako para naman kasi medyo malalaki na rin mga pamangkin ko noon para matuto din sila, diba? So, yun ang aking life story. Short lang yun. Mahaba pa. Kaya lang, syempre, hindi naman ito maalaala mo kaya. Grabe. Bungis-ngis po talaga ako. Kaya ganito, ayan. Medyo mababaw ang kaligayahan natin. Lapit na. Konting kembot na lang. Siyempre so, sabi ko dahil Kuya B, mahal kita Kuya B.
Sir Drix, kumusta ka na dyan? Hindi pala kita na siya shoutout. Sorry ha. Alam kong busy ka. Sis Wo, Sis Amber, Sis Nice, Sis Norm, at sa lahat, Sis Jennifer, baby ko Derla, yan. Love na love ko yan. Si Kuya Panoy, Sis Lovely Me. Ayan sila. Si Sir Rams, Sir Nis, si Danny, si Sanyong, Sis Kabsat Rain, naimbag nga aldaw. Kita imit ni naririnig ko si Kuya Drix ata yun. Joke lang, char. Ayan, dito na ako guys. At last, nandito na ako. Lapit na ako sa gulayan. Magwi-withdraw muna ako ng pera. Wala akong pera. Nagwi-withdraw muna ako. Dito ko naman na ito tatapusin guys ha. Kasi may hawak akong trolley. Ayan, trolley ako kasi nga mamalengke ako. And then, at the same time, hawak ko din itong camera. At hindi nga maayos yung paghawak ko kasi medyo nahirapan ako. So, patayo siya talaga. Hindi siya pahiga. Dapat pahiga. Nakalimutan ko. So, kayo na mag-adjust ha. Basta gusto ko lang may upload ako. Okay guys. Bye-bye.